Sa SONA noong Lunes, at pangako po sa inyo, hindi tayo aabot na 1 oras at 43 minuto, malinaw nating inilatag kung paano natin binabago ang prinsipyo sa pagtugon ng mga problema ng ating minana. Gayun din sa mga suliraning ating pangkakaharapin. Hindi na pwede ang mga solusyon na hindi pinag-isipan tulad ng pagbili ng mga combat utility helicopter na imbes na ganap na makatulong, tila nagiging sagabal pa sa bakbakan dahil sa nakasalpak na machine gun sa pintuan. Sa tuwid na daan, walang puwang para sa mga barabarang pagtugon o barabarang pagtugon na sa halip na makaambag sa ating agenda ay lalo lamang naglalagay sa atin sa alanganin. Balita ko po kasi may ilang miyembro ng kasundaluhan na nababahala sa ating pahayag ukol sa pagpapalakas ng sandatahang lakas, partikular na sa pagbili ng mga fighter jets at iba pang gamit pandigma. Di pa rin po nagbabago ang posisyon ko ukol dito. Sang-ayon ako sa malawakang modernisasyon ng kasundaluhan, subalit hindi natin maaaring isugal ang mga pangunahing pangangailangan ng sambayanan tulad ng edukasyon, kalusugan at trabaho para lang magmukhang matikas sa mata ng ibang bansa. Tungkulin nating balansehin ang paglalagakan ng bawat pondo at lakas ng Estado habang nakikipagkapit-bisig tayo sa mga karating bansa para sa estabilidad ng riyon. Sa mga mayroon pa ring agam-agam, hayaan ninyong idingko. Patuloy nating patitibayin sa tapat at makatwirang paraan ang sandatahang lakas at ako mismo ang sisigurong matutupad ito sa lalong madaling panahon. Kumpiyansa akong hindi tayo madidiskaril dito, lalo pat katuwang ko ang mga kawal na kasapi ng AFP Officers Candidate School Alumni Association. Ngayon din ang makasama nating nagdiriwang na ika-24 na National Convention of the School for Reserve Commissions. Sakto nga po ang tema ng ating pagtitipon. Kaisa ng sambayanan para sa pagsusulong sa tuwid na daan. Saludo po ako sa inyong pakikiambag tungo sa transformasyon, lalo na sa 15 mahuhusay na kasapi ninyong pinarakalan ngayong hapon. Talaga naman pong sa sakunaman o sa banta ng masamang elemento, buwis buhay ang kabayanihan at paglilingkod ninyo sa bansa. Kaya naman sa ngalan ng bawat Pilipinong nakakatulong na mahimbing, dahil sa pagpapanatili ninyo ng kapayapaan at kaligtasan, maraming salamat po sa inyo. Minsan, hindi ko nga po maintindihan kung saan hinuhugot ng ilang kritiko ang paniniwala nilang pinapabayaan daw natin ang ating mga sundalo. Sinasadya lang siguro nilang magbulag-bulagan sa mga inisyatiba natin para sa modernisasyon ng inyong hanay. Hindi ba't dati nasanay na makakawal sa kulang-kulang na gamit, pabugak-bugak na armas o sasakyan, walang disenteng masisilungan at sa pamabaliwala ng pamahalaan. Ngayon, kayong mga sundalong nagtatagol sa bayan ay pinapalakas, inaalagaan at higit sa lahat, ipinagmamalaki ng pamahalaan. Sa loob ng halos isang dekada bago tayo maupo, umabot lamang ng 26.27 billion pesos ang pondo para sa inyong modernisasyon. Ngayon, sa unang 3 taon pa lamang natin sa tuwid na daan, nahigitan na natin ito at pumalo na sa 27.62 billion pesos ang nai-release nating pondo para sa AFP Modernization Program. Nilagdaan din natin noong Disyembre ang revised AFP Modernization Act kung saan kaakibat ng nailaan ng 75 bilyong pisong pondo sa unang 5 taon ng programa. Ay masisiguro rin ang implementasyon nito sa darating pang 15 taon. Maliban sa pagdating ng mga makabagong armas, modernong sasakyan at mas mataas na antas ng kasanayan ng ating mga kawal, nananabik na nga po tayo sa pagdaong ng ikalawa nating Hamilton-class cutter, ang BRP Ramon Alcaraz. Pagkatapos ng inyong mga misyon, may mga disenteng tahanan din kayong uuwian dahil sa patuloy na pag-arangkada ng ating AFP-PNP housing program. Ang 21,800 na pabahay na pinangako natin para sa mga kawal at pulis na kumpleto na natin nung nakarong taon pa. Makukumpleto na rin sa susunod na buwan ang Phase 2 ng programa kung saan nakatayo na ang 26,050 na housing units sa target na 31,200 para sa ating mga sundalo, pulis, warden at bombero. Isama na rin natin ang mga programang pangkabuhayan na binanggit natin ng SONA. Maglulunsad tayo ng mga plantasyon ng kawayan, kape, kakao at palm oil sa Port Magsaysay sa Nueva sa Camp Kibaritan sa Bukidnon at sa Camp Peralta sa Capiz upang magkaroon din ng dagdag na pagkakakitaan ang ating mga kawan.
Hindi pa rin po nagbabago ang ating paninindigan. Habang kinakalingan ninyo ang kaligtasan ng mga Pilipino, hindi kayo pababayaan ng gobyerno. Sa lahat ng bubuo ng sandataan lakas, nananalig ako sa inyong dagal at kabayanihan upang manatiling ligtas at payapa ang bawat sulok ng bansa. Bawat problema ang ating nalalampasan, lahat ng pagkilala ng mundo sa mga pagbabagong tinatamasa ng ating bayan, anumang tagumpay ng ating pamalan, bahagi palagi ang inyong hanay dito. Kayong mga kawal, kayong mga sundalo, kayong mga bayaning Pilipino, kayo ang mukha ng transformasyon. Pinagmamalaki ko kayo, pinagmamalaki kayo ng lahing Pilipino. Bago po ako magtapos, alam po nyo, nung may ilang experience tayong gusto ibahagi sa inyo. Tulad ng ating mga helicopter na merong dati M60 na machine gun. Madalas raw nagja-jam, nag-invento ang Pilipino, nilagyan ng roller para sa ammunition. Tama ba ba? At dahil sa ingenuity nga ho, ginamit ay lata ng 555 na sardinas na kinopya, balita ko ng ating mga kaalyado dahil mas effective kaysa doon sa na-invento nila. Naging sa pagkakataon po, judge tayo sa The Outstanding Soldier, kung saan ang isang awardee ay gumawa ng paraan para makapag-usap yung ating mga helicopter at aeroplano at yung mga ground troops. Gumawa siya ng paraan makonect, yung parang cellphone ho yata niya ang ginagamit niya. So madaling salita po, no? Hindi ako naniniwala na bibigyan natin isang tao ng atas o ng misyon at sasabihin sa kanya, bahala ka na sa buhay mo kung paano mo gawin yan. Mali ho yun. Pakay ho natin ibigay ang pangangailangan nyo sa lahat ng larangan at pag kayo naman po ay nagkulang, meron tayong karapatang magsabi, bakit nagkulang pa kayo? At kung kayo naman ay nagawa yung dapat magawa, dapat namang parangalan at pasalamatan ang taong tumutupad ng kanyang tungkulin. Sahan nyo ako, nasa likod nyo ako, o nasa harapan nyo ako. No? Kung kakailangan nasa harap, sa harap. Kung kailangan nasa likod, nasa likod. No? Para sa kapakanan ng buong sambayanan. Maganda po po. Maraming salamat sa inyo lahat.